like you mean it. Anong pakialam ko naman sa toka niya, di ba? Alam mo yun, ba't ako maghahabol sa kanya? Eh, ang ganda-ganda ko. Ako na nagsaing, ako pa naghugas, ako pa naglilinis. Eh naman na. Feelings you can't hide. Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang laging kasalanan ko? Dear Diaries at Destiny Radio. .7 Destiny Radio. Saya lang. Ang ating oras, 4 minutes after the hour of 10. Welcome to the show. Welcome to Dear Diaries. Inyong kapiling kasama, makulit at cute mong papa. My name is Papa Del. Magbabasa tayo ng letter ngayong umagang ito. Pero bago yan, ang ating text line, 0929-216-8100. Sa kabubukas pala ng radyo, nakatutok sa 96.7. Yun lang. Ay, nakalive kami sa aming Facebook. Pumunta ka sa Facebook, itype mo DZDG Destiny Radio sa mga nagsiselebrate na kanila mga kaarawan sa umagang ito, sa araw na ito. Happy birthday! Enjoyin mo yung araw. Oo. More birthdays to come. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ganyan. Ngitian mo ang problema. Kung namang problema ka naman ngayon ka, Destiny, at birthday mo, alisin mo muna yung problema, ha? Mag-enjoy ka muna. Diba? This is your day. Diba? Sa mga hindi naman nag-celebrate ng birthday, wala kami pakialam sa inyo. Nakakipakain eh. Doon babatingin lang namin yung mga nag-celebrate mo ng birthday, yung may mga handa, yung may kakayahan magpadala ng handa dito. Baka lang naman, malay mo. Pero naman, nag-hope lang naman ako eh. Di pa ako nag-almusal eh. Baka may sinukmani kayo dyan oh. Ang sarap na sinukmani. Nagkikrave ako sa sinukmani. Anong ibang tawag sa sinukmani? Kuya Bert, anong ibang tawag sa sinukmani? Sinukmani, no? Di ba Biko? Iba pa ba yun? Biko, yan. Nagkikrave ako sa mga kakanin. Gusto ko ng maha. Gusto ko ng puto. Ang dami kong gusto. Pero top of it all talaga, yung sinukmani. Yan talaga. The best yung sinukmani. Namimiss ko yung sinukmani nung nanay nung ex ko. Hello po kay Tita Annabel. Tita, baka naman. Bakit ba? Friends naman kami nung ex ko, di ako pwede manghingi ng sinukmani. Pwede yun. Huwag kayo nangingialam, kanya-kanyang trip. Close naman kami ni Tita. Namimisig, kribo ko sa mga kakanin. Sa palabok. Carbonara. Gutom na gutom. Ano ba mga kakanin? Yung kalamay, yan. Tikoy, yan. Nagkikrave ako lalo sa pizza. Parang gusto ko ng pizza, yung malaking pizza. Yung isang dipa, yung laki. Gusto ko nun. Ubus ko yun, kahit ako lang mag-isa. Ang sarap kaya naman. Nung minsan pa talaga ako nagkikrib. Saan may malaking pizza na dapat alam ko yun pala. Yung isang dipa na pizza. Yung iba kasi sabi malaki daw, pero hindi mo na ako nalalakihan kasi kalahating dipa lang siya, hindi siya malaki. Mahina. Pag sinabi nilang malaki na yun sa kanila, mga weak. O may hinang nila lang. Ang tunay na malaki, yung hindi mo na mauubos, yun ang malaki. Pero pag kaya mong ubusin, ng 3 tao, ng 2 tao, hindi yun malaki. Maliit yun. Pag 3 na kayo, tapos hindi nyo pa rin siya maubos, yun yung malaki. Yun yung gusto natin. Hindi tayo magsisettle for less. Charot with her. Siya, gwapas tayo ng letter ngayong umagang ito. Parang medyo, yung letter sender natin ay medyo may galit sa kanyang katawan. Malaman natin kung ano yung kanyang kinagagalit, kinaiinis, and what all. But before that, magkape muna kayo. Yan talaga dapat na ginagawa. Kaya sa mga may hilig sa kape, nais makaranas sa dagdag na enerhiya at lakas ng katawan, mag-Mark Cafe 5 in 1+1 Coffee Mix.
O meron yung tatlong mabibisang sangkap ha, mga the best tong sangkap na ito, itong mga ingredients na ito, mga powerful itong mga ingredients na ito, tumutulong yan pagpapalakas ng iyong immune system, pagpapabuti ng mental focus at pagpapataas ng overall energy. Yan po ay Agaricus blazei, morel mushroom, pan-oxygen ginseng at spirulina. O ha, ano pang initay mo ka Destiny? Subukan na ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 Coffee Mix, kape na may dagdag na benepisyo. Mark Cafe 5 in 1 plus 1 Coffee Mix, ang sarap ng natural. Oh, siya, basahin natin ang letter na ngayong umagang itself. Sa mga gusto pa ng letter, sadya sa aking Facebook. Papa Del, sa mga nasa radyo ngayon, naka-live tayo sa ating Facebook, sa DZDG Destiny Radio. Eto na ang letter. I'm happy to see my old classmates. Downfall. Hanip English agad ah. Ang saya pala makita, yung mga bullies at feeling above noong high school na mag-downfall yung buhay ngayon. Yung mga feeling mayaman noon na nasa ibang bansa yung magulang. Ngayon, asa pa din sa magulang at walang trabaho. Hindi man lang nakapag-college. Yung mga matataray at feeling maganda noon, nagkaanak agad before matapos ang college. Parang damang-dama ko yung yung panonood dun sa kanila. Talagang nakamatsyag ka sa mga buhay nila. Yung mga mayayabang at feeling magaling noon, ngayon, nagtitiis sa low-paying jobs. Sabihin nyo na akong masamang tao, pero wala akong pake. Okay po, sorry, huwag ka sa akin magalit. Kung kilala nyo lang ugali ng mga taong yon noong high school, tatawanan nyo din sila ngayon. Kung magiging movie ang buhay nila about sa downfall nila, papanoorin ko ng 10 beses. Galit na galit siya. Front seat pa. Galit na galit. Gustong manakit. Grabe ka doon. Grabe ka. Naramdaman ko yung ines, pighati, at lahat ng init ng ulo mo, lahat ng gustong paghihiganti, ay naramdaman ko yun, ha? Ay, yung pakilala. Tawagin daw natin siyang Jan. Okay, Jan. Diyan ka lang. Ka magagalit sa amin. Takot ka magalit. Pinapalad yung mga buhay, tapos ay ano masasabi natin dito? Sige, pag-usapan natin to. Meron naman talagang meron talaga pagkakataon sa buhay natin na nababadrip tayo, gusto nating makitang bumagsak yung ating kapitbahay. 'Di ba? Yung ating mga naging kaklase, yung mga naging masama sa atin, 'di ba? For some reason, gusto natin sila nakikitang madapa. 'Di ba? Kagaya sa mga movies, 'di ba, pag meron tayo ng mga characters na napapanood na medyo nakakainis, gusto natin siyang mapahamak, 'di ba? Gusto natin siyang, magkamali, 'di ba? Gusto natin siyang parusahan. 'Di ba? Kung kaya natin silang saktan, sasaktan natin 'di ba? Sa gano'n din sa tunay na buhay, kung kaya mong saktan, para sinaktan mo na Pero hindi mo naman kayang gawin, 'di ba? Kasi hindi ka naman sila, iba yung ugali mo, 'di ba? So, ang pinakang close na kaya mong gawin is mag-hope na bumagsak sila, na sila yung madapa, 'di ba? So, what makes you different sa mga tao ng bully sa'yo? 'Di ba?
Although di natin maiiwasan, emotion eh. Di ba? Mga tao lang naman tayo. Di ba? Sabi nga nila, ang tunay na ano daw, na paghihigante ay maging successful ka or maging masaya ka, di ba? Sabi nila, di ba? Sabi din nila, gumanti ka daw muna. Matuto ka daw magpatawad. Oo, pero gumanti ka muna. Sabi, di ba? Yun na lang yung paghihiganti mo eh. Yung mag-hope na, di ba, mag-hope na malasin sila, ganyan. Para pag nakita mo sila, tapos nakita mo sila nahihirapan, sabihin mo, deserve. Para ganun eksena. Is it good? Oh, well, it's a yes and no answer, di ba? Kung ako tatanungin, wag mo nang pag-aksayahan ng ng oras, ng neurons, 'di ba? Yung mga taong 'yun, kailangan ba? Sa eksena bang ito, you are the winner? Or are you still their slave? Are you still their prisoner? 'Di ba? Alipin ka pa rin nila. Nakakulong ka pa rin doon sa notion na sa cage na ginawa mo, na pinagmukha mong gawa nila. Gets nyo ba yung part na yan? Diba kasi until now, nandun ka pa rin. Parang sila, wala na silang pakialam, nakamove on na sila, hindi ka na nila naiisip, ikaw, nandun ka pa rin. Naging successful ka ba sa part na? Naging maligaya ka ba sa part na yan? Revenge is a poison you take, hoping na yung taong kinagagalitan mo yung mamatay. Sinulat ko yun sa book ko na Stay Happy. Oh, yes po, may libro po ako. Ako po isang published author po. Yes po. Sinulat ko yun sa book ko na Stay Happy. Revenge is a poison you take, hoping the other person dies. Dapat mo ba silang patawarin? No. It's a no for me. Hindi mo kailangan magpatawad. Pero hindi mo din kailangan ikulong yung sarili mo doon. Diba? Hindi mo kailangan manatili doon sa galit, doon sa puot. Diba? You just simply have to move on. You have to move. Yun lang. Hindi mo sila kailangang alalahanin. Hindi mo sila kailangang bigyang pansin. Hindi mo sila kailangang bigyang importansya. Hindi mo na din sila kailangan panuurin kung paano sila ma-downfall. Pare-pareho tayong bumabagsak at nadadapa. Diba? Kahit yung pinakamabuting tao sa buong mundo nadadapa. So yung mga hindi mabubuting tao sa mundo nadadapa din yung mga yan. So lahat tayo hindi tayo ligtas doon sa downfall. Diba? So why not focus sa sarili mong downfall? Diba? Why are you wasting your time watching yung mga taong bumagsak, kanya-kanya tayong pagbagsak, kanya-kanya din tayong pagtayo. Diba? You're wasting your time and energy and focus. Diba? Focus on yourself. Improve yourself. Hindi para sa kanila. Gawin mo fuel, diba? Diba? Pwedeng fuel yun eh. Yung yung minaliit ka, yung mababa yung tingin sa'yo, yung hindi ka binigyang importansya, pwede mo siyang gawing fuel to prove them wrong. For yourself. Diba? Habang pinapanood mo sila na mag-downfall, nadapa, ganyan, nakita mo silang nakatayo, nakabangon, naging successful, ano mangyari sa'yo? Malungkot ka ulit? Diba? Parang yung happiness mo kasi naka-base doon sa kahihinat na ng buhay nila. Gusto mo pang panuurin yung buhay nila, diba? Gaaksaya ka ng oras. Sa'yo ako nababadrip. Hayaan mo na sila.
ngayon nakita mo na sila nag-downfall, nakita mo na sila nahihirapan, di ba? Yun ba yung katapusan ng buhay? Yun na ba yung ending para sa kanila? Babangon yung mga yan. Because people change. Yung mga bully noon, yung mga nangmamaltrato noon, yung mga mayayabang noon, life will teach them a lesson. Life will change a person. Diba? And it changed you. From yung taong binubuli, nandun ka na ngayon sa taong nag-iisip ng masama sa kapwa. And you let these people turn you into that. Di mo nare-realize. Ikaw lang makakagamot niyan, ikaw lang makakaalis sa sitwasyon mo sa ganyan. If you fail to notice, kung inignore mo yung change of character, di ba? Yung way of thinking mo, kung hindi mo yan babaguhin, it will get worse and worse lang. Wala na. Hanggang sa baguhin ka ulit ng life. Kaya buti ngayon pa lang ay ano mo na, mapansin mo na, makita mo na yung yun. Diba? Sabi niya sa comment dito, most of my bullies are nobodies now. Though may mga bullies naman ako noon na nag-sorry before graduation and doing all right now. Happy for them. Kaming mga patay na bata ang mga namayagpag. Ay, mga binubuli. Yung isa nga sa amin, lawyer na. Di ba? Kita mo yun. Pero ako may mga kaklase ako nung high school na ano sila. Bully sila ha. Madami. And nagbago na sila. They are may pamilya na, 'di ba? Isa ng mabuting ama, mabuting asawa. 'Di ba? Nagbabago ang tao. Hindi all the time bully sila. May mga taong nagsisisi sa kanilang mga ginawa. May mga taong naging ganun lang because of circumstances. 'Di ba? Because sa mga nangyari sa life nila, 'di ba? Bakit ba bully ang isang tao? Kasi, 'di ba? Bakit ba sila nagiging masama? Baka may nangyayari ding hindi maganda sa buhay nila. 'Di ba? Ang masasayang tao, ang magaganda ang kinahihinatnan sa buhay, ang mga maliligaya ay hindi nananakit ng kapwa. 'Di ba? Hindi nagiging masama. Yung mga magaganda nangyari sa buhay, yung mga masasaya. So yung mga masasamang tao, yung mga bully na 'yan, di sila masaya. 10:21 ating oras sa buong kapalang Pilipinas. Maraming salamat dyan sa pag-send mo ng iyong letter, yung message. Maraming thank you sa'yo. Sa mga gusto din magpadala ka ng mga letter, send nyo sa aking page, Papa Del. Hi, Wednesday. Ay naman, hindi nakapiling na kasama ang makulit kit mong papa ngayong umaga ito. My name is Papa Del. Dito lamang sa istasyong pinipili ang siya. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. Maraming salamat sa mga nakinig pamala kanina sa mga oras ito. Thank you very, very much. Ano kayo papatugtugin? Sige na nga, patugtog tayo ng kay Rumi, kanyang awiting free. Maraming salamat sa mga nakinig ha. Muli tayo magkikinig ang bukas, same time, same voice, same frequency. Saya lang.